Isa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas. May isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon patungkol sa nagaganap ngayon sa kailang paghandaan? Ano pa ang mga maaaring asahan upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan at sa tapos magkaroon ng kailang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan pagkos magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kalagayan walang God. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo. Ang salita ni Yahweh, huwag kaligtan-abangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid kaganapan sa mundo, The 7 Great World End Time Events 1 ng Nobyembre, tuwing araw ng linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito lang sa 103.9, radyo natin na Balbiliran. Ihahatid, Nina, Roth Pagbabasan Fuentes, Nora H. at Enrique Hontelia. Hanggang sa muli, Shalom! Japan ay sumayin niyo pong lahat mula sa himpilan ng tagapaghatid ng mabuting balita ang Yeshua, the Messiah Fellowship, ay ang kasaysayan ng Tagalog translation ng Greek version ng Biblia na nahati sa dalawa. At kung paano ito nakarating sa ating bansa, pagkaroon ng protestanteng Biblia sa bansang Pilipinas, yaring ipinagbabawal itong basahin ng mga praile. Ibig sabihin ng salitang praile ay mga misyonaryong katoliko na nagpapakala ng katolisismo sa bansa ng panahon ng pananakop ng Kastila. Nagtuloy-tuloy ang pananakop ng mga Kastila mula nang mamatay si Magellan sa Mactan, Cebu. Si King Philip ang hari ng Espanya. By the way, ang Philippines kung saan pangalan ng ating bansa ay hinango sa pangalan ni King Philip II ng Spain. Ipinadala sa mga isla ng Pilipinas ang iba't ibang orden ng mga prelate at mula noon ay lumawak ang pamunuan ng Espanya sa buong arkipelago na hindi lamang sa pamamahalaan o pamamahala nito, pati na rin ang kanilang pananampalataya na ipinapatupad sa bansa. Si Luis de Velasco ay prelate mula sa Mexico kung saan ang Mexico ay napasailalim din ng kolonyalismo ng Espanya. Kasama ang may 400 sundalo, marino, at kasama din si Miguel Lopez de Legazpi. Ang mga tinaguriang Agustinian prelate ay mga tinutukoy na reliyosong grupo ng misyonaryong unang nagpasabog ng mga paniniwalang Kristyanismo mula sa simbahan ng Espanya, kung saan layunin ay kalat ang kanilang paniniwala. Pagkalipas ng 44 na taon mula nang mamatay si Magellan sa labanan pagitan ni Lapu-Lapu sa Mactan, Cebu, Ferdinand Magellan noong 1521. Ang 6 na orden ng prelate
ang pangalawang grupo na pinamunuan ni Miguel Lopez de Legazpi ang dumating naman sa Cebu noong 1545. 44 years pagkatapos ng mamatay si Magellan. Dumating nga sa Cebu, marami ang na-convert sa Kristyanismo sa panahon ng pagpasok sa Pilipinas ni Magellan, na bagamat hindi nga naman nagtagal. 1 buwan at 10 araw lamang itinagal ni Magellan sa ating bansa. Ngunit, nitong pagbabalik muli ng grupo sa Cebu ng mga praile, marami sa mga Cebuano ang hindi na-convert pag nagsiakyatan sa kabundukan. Ang reboltong tinawag sa pangalan Santo Niño na ibinigay ni Magellan sa asawa ng hari ng Cebu nang ma-convert ito, siyang naging daan upang umasa ang mga praile na maisakatuparan nga ang kanilang misyon na ikalat ang Kristyanismo ng Katoliko at ang Biblia ay bawal na bawal itong basahin ni numan, maliban lamang sa mga praile. Sa madalit sabi, mas pinapahalagahan ang mga doktrina ng mula sa kanilang paniniwala kaysa sa Biblia dahil ito nga ay pinagbabawal basahin sa lahat, maliban lamang sa mga praile o pare. Wala pang Tagalog na bersyon ang Biblia nitong mga nabanggit na mga panahon, kundi Latin lamang ang version mayroon noon at hindi din ito ang Greek version ni Martin Luther na binubuo ng 66 books, kundi ang Greek version ng Canon Vulgate, ang authoritative ng Katoliko o tinatawag na siyang Biblia na kanilang tanging ginagamit at wala nang iba pa at hindi rin ito pwedeng basahin ng kahit sino kung kaya't kabaliktaran naman ito nang dumating ang mga Amerikano dahil malayang ibinibigay at pinababasa din naman ang Biblia. Hindi rin nais ng mga Espanyol na mga praile na matututo o makapag-aral ang mga ordinaryong Pilipino kung kaya kanila itong pinipigilan dahil ayon pa sa kanila kung hahayaan na matututo ang mga ito ay maaaring magdulot ng pagwakas ang kanilang pananakop o kontrol dahil sila ay maghahanap ng kalayaan tiyak. Sadyang, ang tanging kanilang ipinatutupad ay ang mga alituntunin at batas na mula pa sa Espanya at ang Catholic Christianity kung saan pinahalagahan ay ang doktrina Kristiyana na isinalin sa Tagalog at Spanish, ngunit hindi ang Biblia. Kasama din ang mga katuruan sa mga religious works, catechism, visit of the sacrament of churches, tuwing mahal na araw kung tawagan nila ito. Mayroon din namang silang pinapayagang makapag-aral na matungkulin para sa mga mamumunong Pilipino sa reliyong kanilang ipinatusubalit, kinokontrol nila ito upang hindi magbunsod na maging kaparihan nilang mga praile at sila ay ginagawa ring mga utusan at bawal pa rin basahin ng Biblia para sa mga manggagawang Pilipino o mga paring Pilipino at sa mga ordinaryong Pilipino o tinatawag itong Indio. Bawal ito alinman sa mga simbahan sa kanilang itinayo. Referensya, kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim ng panakop ng Espanyol. Bakit nga pinagbabawal ng mga praile basahin ang mga Greek version ng Biblia na inilimbag ni Martin Luther at ng British Bible Society na pareho naman itong Greek version at sa anong dahilan? Ipinagbawal sapagkat ito'y hindi salin ng simbahan Katoliko, kundi ito ay salin ng Protestante. Ang mga Bibliang pinaniniwalaan na napasakamay ni Jose Rizal at Nicolas Zamora. Ang Protestant ang siyang kauna-unahang ministro si Nicolas Zamora, kauna-unahang ministro ng Protestante o Protestant of the Philippines. Nang mailabas ang aklat ni Dr. Rizal na Noli Me Tangere at ng El Filibusterismo ng taon 1800, dito
Lalo pang tumindi ang tensyon pagitan ng mga Pilipinong leader laban sa pamahalaang Espanyol at ng laban sa mga problem. Itinuturing na mga aktivistang kilos at na-trial at na-convicted na rebellion at nagbunsod sa pag-execute na firing squad kay Dr. Z. Rizal noong December 30, 1896. Ang 35 years old na si Rizal, ang ating pambansang bayani, ay na-firing squad. Ang nabilang Nolim Tangri ay naglalaman tungkol sa mga kaganapang isyong panlipunan ng Pilipinas sa pamamahala ng pamahalaang Kastila. Isinulat ukol sa bulok na sistema, maling pamamalakad at patakaran, kalupitan at pagmamalabis at pang-alipin ng mga dayuhang mananakop sa mga Pilipino. Ang No Limitang na isinulat ni Dr. C. Rizal ay ang pinaka-maimpluwensyang akda sa kasaysayan ng Pilipinas upang malayang maisulat ang aklat na kanyang ginawa. Sinimulan ang mga unang bahagi ng No Limitang noong 1894 sa Madrid, noong siya ay nag-aaral ng medisina. At pagkatapos niyang mag-aral, pumunta siya sa Paris at doon ipinagpatuloy ang pagsusulat nito at sa Berlin natapos ang huling bahagi ng nobela. Ang pamagat na No Limitang ay salitang Latin na ang ibig sabihin ay huwag mo akong salingin, na hango sa Ebanghelyo ni Juan. Itinulad niya ito sa isang bulok na lipunan na nagpapahirap sa buhay ng isang tao. Ang Bibliyang salin sa English noong taon 1618 ang King James Version ay isinalin sa wikang Tagalog noong 1870 ng British Bible Society. Ang Protestant Bible nang magtangka ang grupo na magdala ng Biblia. Bawal ang mga ito sa bansa sapagkat ito'y hindi salin sa simbahang Katoliko. Ang mga ito ay salin nga ng Protestante, siyang Bibliang napasa ilalim ni Dr. o napasa kamay ni Dr. Jose Rizal at Nicolas Zamora. Muli po nating ipagpapatuloy ang magandang kasaysayan ng ating bansa, kasama na rin ang dalawang Greek version na na-split mula sa isa, naging dalawa, mula sa ating itong talakayin. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat. Ang JNJ Paintball Park ay bukas na para sa lahat na naghanap ng pasyalan at the same time gustong libangan. Narito ang ilan sa kanilang mga services: family reunion, barkadahan party, may swimming pool, ang mga may gustong mag-outing, baril-barilan, hindi totoong bala kundi paintball sa mga nag-aaral ng kursong T. Ito ay bagay sa inyong pag-iinsaya upang labis pang mapunlad sa pagsasanay ng pagtatarget ng subject. Business hours po nila ay nagsisimula ng 10 p.m. to 5 p.m. May po ang JNJ Paintball. Paki-search nyo lamang po ito. Ang JNJ ay pag-ari ng RLJ.
Shalom Aleichem, Hebenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem, Hebenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Shalom Yerushalayim. Pag-usapan na natin, nandito na po tayo sa pangalawang bahagi ng ating programa. Pag-usapan natin. Narito na nga tayo, ang ating pag-usapan ay maganda ngayon sa hapong ito. Sa hapong ito ay ating tatalakayin ang usapin tungkol sa ating panahon na tinatawag na end times o panahon ng katapusan. Bagamat, hindi pa ito ang katapusan ng lahat ng bagay. Subalit, katapusan naman ito ng ating panahon na atin ang nilalakaran ang second era na ang dulo ay rapture na tinatahak na ng buong mundo. At paano natin nalalaman ito? Dahil ang mga senyales ng panahon ng katapusan ay kanya nang ipinapagpauna. Kung kaya't atin nga itong natutumbok na narito na nga po tayo. At katulad ng akin ng mga nabanggit noon at ating din namang nababasa sa Biblia na dapat paghandaan upang makasama sa pagdagit o pag-agaw o rapture. Maging tayo man ay madadatnang nabubuhay pa sa mundong ito, di kaya'y wala na sa mundong ibabaw na ito. At may pag-asa tayo na makakasama sa rapture. Kung saan ito na nga ang nabanggit sa pangalawang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 17 na muling babasahin para sa atin ni Sister Nora. 2 Tes 4:11 verse 11 to 17. Ang pagbalik sa agalon, verse 11, ano ninyo ang pagkinabuhi nga malinawon. Ayaw kamo paghilabot sa uban o pagsalig sa uban. Alang sa inyong pagminabuhi, sumala sa gisulti na namo kaninyo. Verse 12, niining paagiha, tahuron kamo sa dili nga mga magtutuli, na kamo magsalig, kambisan kinsa alang sa inyong kinahanglan. Verse 13, mga igsuon, buot kami nga masayod, makamo sa kamatuuran, mahitungod adtong mga nangamatay na, aron dili kamo masama sa mga tao nga walay paglaom. Verse 14, kita nagtuo nga si Yeshua namatay og nabanhaw, busa tungod kang Yeshua banhawon og dadon sa yawi uban kaniya kadtong mga matay nga magtuo kang Yeshua. Verse 15, ang pagtulunan sa kagamhanan nga gitudlo namo kaninyo mao kini, kita nga buhi pa inig balik sa agalon dili maguna ni adtong mga nangamatay na. Verse 16, unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghiman, ang lanog sa trompita sa Yahweh, ug mukunsad ang agalon gikan sa langit, maoy unang mabanhaw kadtong mga matay nga nagtuo kang Yeshua. Verse 17, unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw, bayawon uban kanila didto sa mga panganon aron pagsugat sa agalon, ug kita unya uban sa kanunay sa agalon. Verse 18, busa pagdasigay kamo tungod niining paglauma. Ang mga salitang inyong narinig ay tiniyak nga na magaganap sa lahat ng tao
sa buong mundo. Kaya kung babaliwalain ang mga bagay na patungkol sa spiritual na aspeto ng ating buhay, lalo na sa mga katuruan ng kaligtasan at ang mga bagay na magaganap sa mga darating na panahon, ang The 7 Great World End Time Events, dahil tiniyak nga sa atid ng ating tagapaglikha na mayroong hangganan ang lahat ng bagay o ng katapusan nga na kanya nang itinakda. Kung ang ating pisikal na buhay ay atin itong pinaghahandaan upang hindi tanas ng kahirapan, sanhi na ang bawat araw ng ating buhay ay kinakailangan matugunan ang pangangailangan at ang marami sa atin ay lumalabas pa ng ibang bansa at doon sila naganap buhay. Iniiwan ang pamilya para lamang masuportaran ang pangangailangan nito sa araw-araw. Tinitiis na malayo sa mga mahal sa buhay. Hindi po masama ang gawin natin ito. Ngunit kung nakafocus kayo, lamang kayo sa pangmaterial na pangailangan upang matugunan ito at binabaliwala ang pangangalang espiritual, nagkakamali kayo sapagkat ang tugunan ang pangangailangan espiritual ay tumatagal ito pang walang hanggan at ito ang ating magiging buhay sa espiritual na mundo na tinatawag ditong kayamanan sa langit. Dalawa ang uri ng buhay na walang maaaring datnan ng isang tao sa kabilang mundo. Ito ay walang hanggan na uri ng buhay. Walang hanggan na kasama sa presensya at makabalik sa dating pinanggalingan ng ating mga unang mga magulang na si Adan sa Eva, ang makabalik sa presence niya. At ang pangalawa ay ang walang hanggang sa apoy sa impyerno. Kung kaya nilaanan tayo ng Yahweh ng kanyang mga lingkod, kahalaga ang mga nangangaral ng kanyang mga salita, mahalaga. Nilaanan tayo ng Yahweh ng kanyang mga lingkod na nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan at nagtuturo na salita dahil ang salita ni Yahweh ay walang hanggang na mababasa sa Salmo 119 sa versikulo 89 at Isaiah kapitulo 40 at sa versikulo 8. Ganyan din sa Matthew 24 versikulo 35 na babasahin muli para sa atin ni Sister Nora. Salmo 119 verse 89 verse 119. Bulungtad hangtod sa kangturan ang imong pulong, o Yahweh, busa akong gigugma ang imong mga pahimangno. Verse Isaiah 40 verse 8. Malaya ang sabot ug malarag usab ang bulak. 24 verse 35. Matapos ang langit ug ang yuta apan ang akong pulong magpabilin gayod sa kanunay. At kung mayroon ka nito, mga niya, ikaw ay mabubuhay nga ng walang hanggan. Kung kaya, mahalaga ang salita ni Yahweh na mayroon ka nito habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ibabaw. Kasama ang Espiritu ng Yahweh ay mabubuhay sa iyo ang kanyang mga salita. Dahil ang Espiritu ay kapangyarihan na dapat kasama ng salita na sumasa atin upang maganap tuluyan ang mga salita niya sa ating mga buhay. At si Yahweh, ang ating Ama, ay naglaan ng kanyang mga lingkod tulad ng mga manggagawa
manggagawa sa templo upang maging tagapanguna sa mga katuroan katulad nito. Mahalagang mahalaga ito. Gaano kahalaga? Kanyang pinoprovide ang mga manggagawa upang ipaalam sa lahat ng tao ang kanyang mga panukala at dito na mahalaga, sapagat ito ang mga nagdadala ng mga pangangaral tungkol sa kanyari at ipaalam ang kanyang mga plano at mga kahihinatnan ng tao at higit sa lahat ang mga gagawin niya para tapusin na itong mundong ating ginagalawan sa ngayon. Bagamat hindi pa sa ngayon, ngunit nilalakaran na ito sa ngayon dahil ang mga sinyales ng katapusan, hindi man sa lahat pa ng bagay kundi katapusan sa ating era o sa ating panahon na ibinibigay na ang mga sinyales. Kung kaya, upang maipangaral ang lahat ng ito, ang kanyang mga lingkod, binigyan ng karapatan na sila ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana. Ito ay utos na pinatutupad ni Yahweh sa lahat ng mga mananampalataya upang matustusan ang pangailangan sa templo kasama na ang pangailangan ng kanyang mga lingkod. Narito ang Biblia sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 11 hanggang 14 na babasahin muli para sa atin. 1 Korinto 9 verse 11 to 14, verse 11. Kung magpugas kami sa espirituhan ng mga binhi diha kaninyo, ikasakit ba ninyo kung muani gyutanon kaayuhan gikan kaninyo? Verse 12. Bisan tuod kung alang sa uban dili ako apostol, nakasiguro ako nga kamo nag-ila kanako nga apostol, kay kamo mauman ang proba nga ako apostol sa makagagahom. Verse 13. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang nag-alagad sa templo nagkuha sa ilang pagkaon gikan sa templo, ug kadtong nag-alagad didto sa halaran may bahin sa halad. Verse 14. Sa maong usab nga paagi ang makagagahom kadtong nagwali sa maayong magkuha sa ilang panginabuhi gikan niini. Dito, ating makikita kung gaano kahalaga ang mga naglilingkod sa kanyang templo, na pati na ang pangailangan kanyang mga lingkod ay kanyang lubos na inintindi at kasabay niyang ipinag-uutos na gawin upang mayroon lamang siyang magagamit na mga ngaral dahil nga ito ay malaga upang maisakatupad niya ang kanyang mga nakatakda na niyang gawin. Ipaalam upang walang masabi ang mga ito dahil kung dumating na ang oras na maganap na ito, lahat ay wala nang masasabi ang mga tao dahil ito nga ay kanya nang ipinaalam sa lahat ng taong mundo, kung saan ang marami naman ay hindi pinapahalagahan ito na siya namang lubos nilang ikapapahamak kung babaliwalain ang ganitong mga kautusan sa loob ng kanyang templo. At paano nga ito maikalat kung wala naman siyang mga lingkod na gawin seryoso ang ating Mesiyas, na kung hindi bibigyan halaga ang mga nakasulat sa Biblia ay tiniyak ang kapahamakan sa mga nagbabaliwala nito. Ang hindi nananampalataya sa kanyang mga salita na siya naman ding pananampalataya na tama tukoy ng Biblia, sapagkat ayon pa rin sa kanya ang hindi o walang pananampalataya. Ang hindi o walang pananampalataya ay tiniyak na kapanggan sa impyerno
na mababasa sa Biblia, Aklat ng Pahayag o Revelation 21. Kung gayon, mahalagang mahalaga nga ang kanyang mga lingkod nagbabahagi ng mga aral mula sa Biblia. Ang mga naglilingkod sa templo ay mahalaga upang magampanan ang trabaho para sa pangalang spiritual ng tao na siya namang pinakamalaga sa lahat. Kung kaya, noon pa man, sa mga sinaunang panahon ay naglalaan na ang makapangyarihang si Yahweh ng mga taong naglilingkod sa templo. Ang pangalang spiritual na spirit. Dahil sa ayaw at sa gusto ninuman, ipatutupad ang mga patakaran ng kaharian ng Yahweh. At kung sa tingin ninuman hindi ito malaga, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo, mismo ang Yahweh ang nagsasabi na walang makadlang sa kanyang ibig gawin para tapusin ang mundo na kanyang nilikha at ipagpatuloy ang kanyang plano at walang makakahadlang nito na mababasa naman sa Isaiah 46, versikulo 8 hanggang 10. Babasahin muli para sa atin. Isaiah 46 verse 8 to 10. Verse 8, kamong mga dautan hinumdumi kini og pamalandungi og itanom sa inyong hunahuna. Verse 9, ayaw hikalimti ang nangagi kay ako mao ang Yahweh ug wala nay lain sama. Verse 10, sa sinugdanan pagani nasayran ko na ang katapusan ug nahibaluan ko na ang sangputan bisan kung wala pa mahitabo. Ipahayag ko nga dili gayud mapakyas ang akong plano ug tumanon ko ang tanan kong tuyo. Kung kaya, ang lahat ay dapat pakinggan ang mga balitang nagbibigay ng mga impormasyon katulad nitong Yeshua the Messiah at mga iba pang mga simbahan nagdadala ng kanyang mga salita kung saan ang mga huling araw na kaganapan ay patuloy binabahagi, lalo na ang the 7 Great World End Time Events. Dito, aming ibabahagi para sa lahat ang pagkakasunod-sunod na magaganap sa ating mundo nitong mga huling araw. Ay inyo muling maririnig. Paano nga ba natin malalaman ang panahon natin sa ngayon ay nasa mga huling araw na? Katulad pa rin ng aking nang nabanggit noong mga nakaraan, ang 50 o 50 sinyalis o signs na narito na nga po tayo sa panahon ng katapusan ng ating panahon na ngayon ay ating tinatahak ng buong mundo na kung saan ang dulo ay tinatawag itong rapture o pagdagit o pag-agaw. Ito ang panahon na tinutukoy sa Matthew 24 verses 1 up to 51. Maaari nyo na lamang basahin ito sa inyong mga tahanan. Huwag ipagwalang bahala sapagkat hindi nagbibawi sa kanyang mga sinasabi sa pamamagitan ng ating mahal, ang ating Mesiyas, ang mahal na Yeshua. Dahil ang The 7 Great World End Time Events ay kanya nang itinakdang magaganap ayon sa kanyang mga binanggit sa Bibliang ito. Ang unang 7 mga magkakasunod-sunod na mga dakilang pangyayari na magaganap sa panahong hinara sa buong mundo ay tinatawag na The 7 Great. Ang 7 nga ay tinatawag na The 7 Great World End Time Event. Mayroon din itong 25 events, ang The 7 Great World End Time Events, na nahati nga ito. Ang 21 nahati sa 3. Sa bawat isa ay mayroong 7 anghel na siyang may hawak ng kanya-kanyang sumpa na ibubuhos sa kalupaan, kung saan
ang mga taong nakatira buong mundo ay kanila itong mararanasan. Ayon pa rin sa binabanggit ng Biblia. Atin itong malalaman sa mga susunod nating talakayan, kung kaya't huwag mawawala sa ating mga programang Yeshua the Messiah. Ang aking nabanggit, ang unang 7, dahil 3 tigpipito, ang unang 7 ay ang 7 silyo. At ang pangalawang 7 ay ang 7 trumpeta. At ang pangatlong 7 ay mangkok. Pagbubuhos ng kaputan ay 7 mangkok. Narito, ang unang 7 ay mga silyo. At ang bawat silyo na bubuksan ay may katapat na mga magaganap sa ating mundo. Ang sumunod na pangalawang 7 nga na talakay ko ay mga tropeta, katulad na sabi ko. At ang 7 isa pa ay na bawat isa ay hawak ng mga anghel na may 7 ring mangkok na mababasa sa Revelation chapter 16. Ang The 7 Great World Events ay ang mga sumusunod. Ang unang silyo na Revelation chapter 6 verse 1 and 2. Narito na tayo ngayon. Ang unang silyo na bukas na. Dahil atin itong malalaman dahil ang mga sinyalis ay nararanasan na natin. Nagaganap na sa ating kapanahunan ngayon. Tinawag ang unang silyo na ito ay pasimula at malumanay, ngunit masaklap na kahirapan. Ngayon na ito, tinatawag din itong huling hudyat ng mabuting balita ng kaligtasan na tinutukoy ng Bagong Testamento. Narito, ating basahin ang Matthew, Kapitulo 24, 1 hanggang 3 at Lucas 21, Kapitulo 21, versikulo 6 hanggang 7 na babasahin para sa atin din ni Sister Nora. Matthew 24 verse 1 to 3 verse 1. Biya na ni Yeshua sa templo. Giduol siya sa iyang mga tinun-an o gingnaan. Agalon, tanawa ra gayud ang kinatibuk-an sa templo. Verse 2. Unya mingon siya, maayo nga nakamatikod kamo ni ining tanan. Sultihan ko kamo, walay bisan usa ka bato dinhi sa magpabilin sa nahitmutangan ni ini, tumpagon gayud ang tanan. Verse 3, lingkod si Yeshua didto sa bungtod sa mga olibo, ang mga tinun-an ni sekreto pagduol kaniya og nangutana. Sultihi kami kanusa matuman kining tanan og unsa ang mahitabo nga nagpaila sa panahon sa imong pag-abot ug sa katapusan sa kalibutan. Dalawang bagay ang binanggit dito. Muling pagparito o rapture o pagdagit o pag-agaw. At binanggit din ang katapusan ng mundo. Ang dalawang ito kung saan ang una ay muling pagparito ay ang rapture o pag-agaw na para sa mga buhay at para din naman sa mga nangamatay na mayroong mga salita ng Yahweh. Ang ating Mesiyas na mababasa sa unang Tesalonika, Kapitulo 4, versikulo 14 hanggang 17, na babasahin naman para din sa atin, Sister Nora. First Thessalonica 4 verse 14 to 17. Verse 14, kita magtuo nga si Yeshua namatay ug nabanhaw. Usa tungod kang Yeshua mabanhaw ug dad-on sa Yahweh uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Yeshua. Verse 15, ang pagtulunan sa agalon nga gitudlok namo kaninyo mao kini kita nga buhi pa inig kabalik sa agalon dili maguna ni adtong nangamatay na. Verse 16, unya mabati ang singgit sa
mando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trompeta sa Yahweh, ug mukunsad ang agalon gikan sa langit, maoy unhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Mesiyas. Verse 17, unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa agalon, ug kita unya uban na kanunay sa makagagahom. Ang pangalawa ay ang tinatawag na ng Biblia na ang pangalawang selyo na sumisimbolo. Kapag ito'y binuksan, hindi pa ito binubuksan dahil nasa pangaunang selyo pa lamang po tayo. Ang pangalawang selyo na tinatawag din ng Biblia na bubuksan, na ang pangalawa na sumisimbolo ng pulang kabayo, pulang kulay ng kabayo, nang ibig sabihin ay may malaking digmaan magaganap sa mundo. Ito ay magaganap. Ang pangalawang selyo ay right after ng rapture. Magaganap, susundan agad ito. Una, ang dulo ay rapture sa ating kapanahunan sa ngayon. Pagkatapos ng rapture, susunod agad ang pangalawa. Ang pangalawang selyo na bababasa natin in chapter 6 verse 3. Ang pangalawa ay ang tinatawag ng Biblia na ang pangalawang selyo na may simbolo ng pulang kabayo, nang ibig sabihin ay may malaking digmaan magaganap sa mundo. Tatalakayin natin ito sa mga sunod na mga broadcast. Kung kaya, ang mga bagay na sa ngayon atin nang nakikita ang mga senyales ay kinakailangan bigyan ng pansin, pahalagahan, dahil tayo ay, kung nais natin makasama sa rapture, tayo ay makinig o magbasa ng kanyang salita. At ang sabi dito, di ba, natin na ang sino man na may pananampalataya sa kanya, ang dadalhin niya sa rapture. Dagit, pag-agaw, dahil ang susunod na mga pangyayari ay kaindik-hindik. Kung kaya't nais ng ating mahal na Mesiyas na kunin tayo. Gawin muna tayo para hindi natin maranasan ang itong tinatalakay natin na sa pulang kabayo na nagsisimbolo ito ng malaking digmaan. Buong mundo ang tinutukoy rito. Ang kabayo, nang ibig sabihin ay may malaking digmaan na magaganap sa mundo. Ang pangatlong selyo ay kapag ito inalis ng kordero, ang selyo ng pangatlo, ay lalabas naman ang itim na kulay ng kabayo na sumisimbolo ng malawakang tagutom sa mundo na mababasa sa Revelation chapter 6 verse 5. Natural. Ano ba ang susunod kapag nagkaroon ng malaking digmaan? Magkakaroon tiyak ng tagutom. Ang pang-apat na selyo, kapag ito binuksan ng kordero, ay lalabas naman ang maputlang kabayo na sumisimbolo ng kamatayan sa pamagitan ng tagutom, salot at mababangis na hayop na mababasa sa Revelation chapter 6 verse 8. Ang panglimang selyo, kung ito'y alisin na ng kordero, ang panglimang selyo ay nakita niya pustuluan ang mga nangamatay na mga lingkod. Ay ang pangatlong selyo. Balik tayo sa pangatlong selyo. Ang pangatlong selyo ay ang kulay itim na kabayo na sumisimbolo ng malawakang tagutom sa buong mundo. At ang pang-apat na selyo, kapag ito'y binuksan ng kordero, ay lalabas ang maputlang kabayo na sumusimbolo ng kamatayan sa pamagitan din ng tagutom, salot at mababangis na hayop. Ang panglima na selyo, kung ito'y alisin ang selyo ng kordero, ang panglimang selyo na nakita ni Apostol Pablo, Apostol Juan, ang mga nangamatay na mga lingkod at mga nagpatutuo sa mabuting balita
nanalangin sila na parusahan at hatulan na ang mga pumatay sa kanila. Ngunit sinagot naman sila nito ng ating Mesiyas, mag-intay pa ng sandaling panahon, gawa ng hindi pa umabot sa bilang ang mga kasamahan nilang papatayin din na tulad nila na mababasa sa Revelation chapter 6 verse 9 to 11. Ang silyo na ito na panglima. Kung kaya, nakita natin kung papaano nila mararanasan. Kahit pa mayroon kang salita, kung ikaw ay maiwan sa rapture, ito ang iyong mararanasan. Kung hindi ka, aakyat sa kabundukan, kung saan yan lamang ang lugar na ibinigay. Kung sa rapture, sinasabi ng mahal na Mesiyas na umakyat na sa bundok at magtago. At ang mga nasa bundok ay huwag nang bumaba sa syudad. Ayon pa nga sa kanya, sa Matthew chapter 24 verse 1 up to 30, kung ikaw nga daw, sabi niya, ay may ginagawa sa bubong ng iyong bahay, pag bumaba ka na at huwag ka nang pumasok sa iyong bahay at tumakbo ka na. Wala ka nang bitbit. Ganun kapag mabuksan ang mga silyo na ito. Kaya, yung mga lingkod na yon, yun ang mga naiwan. Yung mga lingkod na yon, ang mga naiwan, may mga salita yun eh. Kaya lang, hindi na taon na sila nga ay naging tapat nung panahon na dumating ang Mesiyas sa pag-rapture. Kaya naiwan sila. Kaya tingnan mo, anong sinabi? Pinatay sila na kuyang mamamahala ng buong mundo. At ang pang-anim, nang alisin naman ang pang-anim na silyo, lumindol ng malakas. Ang araw ay nagdilim na kasing itim ng damit na pangluksa at ang buwan ay naging kasimpula ng dugo na mababasa sa verse 13 ng chapter 6. Nalaglag mula sa langit ang mabituin na parang mga bubot na bunga ng igos kapag ginampas ng malakas na hangin. At ang verse 14, at naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga isla na sa babasa sa verse 15. Nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang kapangyarihan at lahat ng tao, alipin o malaya. At kasama na rin dito ang pagtatak sa mga reserve na lahi ng 12 tribes of Israel, ang 144,000. At marami pa ang mga magaganap na tatalakayin din naman natin sa mga susunod nating broadcast. Ang pangpitong silyo ay ang susunod na muli natin itong tatalakayin. At maraming salamat po sa bawat isa na nakinig. Balikan natin ang silyo na sinasabi na ang number 4, no? Ay ito pa ang pang-anim na silyo na sinabi dito, lumindol ng malakas, ang araw ay nagdilim na kasing itim ng damit na pangluksa. At buwan ay naging kasimpulan ng dugo. At verse 13, nalaglag mula sa langit ang mga bituin na na bunga ng igos kapag ginampas ng malakas na hangin at naglaho ang langit na parang kasulatang inirulyo na wala sa kanilang dating kinalalagyan ng mga bundok at mga isla. Ito na yung nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari sa lupa, mga gobernador, ang mga pinunong hukbo, ang mayayaman, mga kapangyarihan sa lahat ng tao, alipin o malaya. Na ang ibig sabihin, ang ating tinatalakay, minsan nagtalakay tayo na yung mga ngayon billionaires na gumagawa, bumibili ng kalupaan, no? Tapos gumagawa ng mga tunnel, pailalim ang mga building, kumpleto doon na.
Kasi pag may pira ka, pwede kang bumili doon sa kanilang ginagawa. Si Mark Berg, di ba? Sang payari ng Facebook. No, sa Hawaii. Makikita dyan na nakakaintindi siya. Pero hindi man ito, no? Hindi man ito. Ngunit ang inahandaan nila, ang nuclear war na gagamitin sa giyera. Nasa pangalawang pagbukas ng silyo yan mangyayari. Na hindi ito ang tinutukoy ko na dito para itong ginagawa nilang mga ito. Pero papunta na doon din, magagamit nila yan, no? Kasi kung nuclear, ang mga gagamitin nitong pagkatapos lang ng rapture, agad ang bubungad yung gira na pang buong mundo yan agad ang bubungad pagkatapos lang ng rapture. Kaya mas maganda nga yung tayo ay maganda, makinig tayo ng mga salita niya. Muna tayo yung hindi ibig sabihin na hindi ka na maghanap para abangan yung rapture. No, hindi ganon. Hindi ganon ang ibig nating sabihin. Araw-araw, kumilos ka, ayan sa araw-araw, nakakabuhayan mo, mga anak mo, ayusin mo, as normal. Na anong ginagawa mo. Kaya lang, huwag mong iwawala ang salita ni Yahweh. Na lagi ka may binabasa, tago-tago sa puso mo, ang mga salita, na nanalangin sa Kanya, kasi isang araw, pagtunog ng trumpeta, dagit ka, maaagaw ka, madadala ka sa Kanyang karian. Dahil ilalayo ka sa mga mangyayari ito. Ito, 7 pa lamang yung natalakay natin. Na-advise ko, ang mga hindi na manood o kaya makinig ng mga balitang mga kahindik-hindik na katulad ng ating mga nabanggit pa lang sa ngayon, hindi ko in-advise na kayo ay makinig sa ganitong mga balita, no? Kasi bawal ito sa inyo. Kaya lang, umari, basahin nyo sa Bible, no? Makinig kayo. Marami dyan mga churches, mga born again, no? Churches, pagpasok mo, nandyan lang sa kabilang kanto, nandyan na yung born again church. So, pasok kayo kasi nandyan yung mga word, no? Inaaral na sa atin ang mga dadala sila ng mga word. Sa amin naman, open kami sa mga Bible study o sa mga pangangaral na patungkol sa end times. Pangangaral patungkol sa mga nalalapit na mga magaganap sa ating mundo. The end times or the 7 great world end time events with our telephone number. Pwede po kayo magpa-open ng Bible study. We have our telephone number 0963-2282-388. Yun po, kung gusto nyo po ng further na explanation o this na i-describe kung ano ba itong the 7 great world in time events. Ito po ay ating ipapahayag. Mula sa simula, kung inyong napapansin, ng ating mga broadcast dito ay sinimulan natin mula sa simula, sa Genesis, hanggang ito sa dulo, nangyari, ang buong Biblia, nangyari sa simula, hanggang sa dulo, yung pagkakasunod-sunod na magaganap. Ang ating mundo na tinatahakan, katulad ng akin na pong maraming bisis ko na po na sinasabi, hindi ito mananatiling ito. Huwag niyo po itong asahan na manatili itong ganito. Dahil ang gumawa nito mismo, ang mahal na Yahweh, ang mahal na Yeshua, at ang Espiritu, mismo naglagay na ng hangganan. Bakit nila ito nilagyan ng hangganan kung kanila lang din naman nilikha? Dahil, ibabalik nga tayo doon sa ating pinanggalingan, ang naunsyaming plano ng ating mahal na Yahweh na tayo ay dapat sa Kanya manahan, tumira ng walang hanggan. Kaya na break muna, nag-pause muna sandali. Kaya, ibabalik nga tayo. Magandang plano. Ayun mo yun, no? Pagdating ng araw, plano niya talaga para ibalik tayo sa Kanyang piling, sa Kanyang presensya. No, di ba? Di ba? So, abangan natin ang mga pangangaral pa
na tatalakayin dito sa The 7 Great World End Time Events. At namin kayong inanyayahan sa tuwing araw ng Sabado ng alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Mayroon po tayo dyan ginagawang pamamahayag, no? Bandang sa may gate, no? Katabi ng Friends Living Water sa may Kaniha Street ay mayaring tumawag sa numero katulad na banggit ko ang 0963-228238. Mayroon din tayong counseling kung sino yung nangangailangan, no, na i-counsel. Mayroon tayo, libre ang ating counseling. Ngayon na lang po sa ngayon at hanggang sa susunod pong muli. Pagpalain po tayo. Over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within presence. I speak Yeshua. Just want to speak the name of Yeshua. So every dark addiction starts to declaring there is hope and there is freedom. I speak Yeshua. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break strongholds. Shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Yeshua over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Yeshua. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine to the shadows. Burn like a fire. Shout Yeshua from the mountains, Yeshua in the streets, Yeshua in the darkness over every enemy. Yeshua for my family, I say the holy name, Yeshua. Shout Yeshua from the mountains, Yeshua in the streets, Yeshua in the darkness of every beat. Yeshua for my family. It is the hour of great mercy. At this time, our Lord and Savior, Jesus Christ, died on the cross to redeem the world. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for